Magandang hapon po, ma'am. Ano po nangyari dito sa kaso na to sa yung po munang pananaga? Paano po bang nangyari doon? Hiningan po na Edgar Perez ng alak yung kapatid ko. Okay. Ngayon, sinabihan siya ng kapatid ko na mamayang hapon na lang, Brad, kasi wala pa akong pera. Kasi patrabaho pa yung kapatid ko sa Basakan. Pagkahapon nun, nagluto ng pagkain yung uncle ko sa bahay nila, si Danny Bustamante po. Pumunta yung kapatid ko doon si maghapunan. Tapos niyaya pa niya si Edgar Perez na maghapunan silang 5. Asawa ng uncle ko at saka yung kasama ni Edgar Perez. Saka si Edgar Perez. Ngayon, hindi kumain si Edgar Perez. Naghintay siya na bibigyan ng alak sa kapatid ko, ng kulapo. Ngayon, kumain muna yung kapatid ko. Pagkatapos niyang kumain, tumayo na. Hindi niya alam na pag lingon niya sa kanan niyang sa may pintuan, bigla na siyang tinaga ni Edgar Perez po. So matapos niya lang pakainin si Edgar Perez, tinaga sila. O yung kapatid mo lang? Yung kapatid ko una niya tinaga. Saan tinaga? Dito po sa mukha. Okay. Dito. Tapos, pero kamusta na yung kapatid mo ngayon? Okay naman po, ma'am. Nagtatrabaho na po siya dito sa construction sa bundok sa Surigao del Sur po. Okay, tapos nung pagtapos po tinaga sa mukha, anong nangyari? Tinaga-taga talaga siya. Dami na niyang sugat. Yung likod niya, yung backbones po naputol po. Tinaga din po. Gano'ng katagal siya na ospital sa ganyan? Hapit 1 buwan po sa hospital, sa DOP Memorial Hospital sa Patinaegusan del Sur. Tapos tinulungan po kami ng Gobernador, DSWD, SB or Kapitan na makabili ng gamot ng kapatid ko po kasi wala po kami pera, ma'am. Talagang mahirap lang po kami, ma'am. Farmers, laborer lang po. Hindi po perminti, quarterly po kung may income yung palayan. Tapos mamaliban po sa kapatid niyo, may tinaga pa bang iba? Yung anak ko rin po. Tsaka yung uncle ko rin po na doon yung kapatid ko, tinaga din po sa Anong binti. natamong injury nung anak mo at saka nung uncle mo? Yung sa anak ko, dito lang sa uluhan. Tapos yung uncle ko sa binti. Hindi walang nakapagpigil sa kanya. Ang dami niya namang Wala, ma'am. Lahat nagtakbuhan eh. Nung gabi na yun, akala sa mga tao, patay na yung kapatid ko. Nung gabi na yun, tumakas na rin si Edgar po. Ngayon ba si Edgar nasaan? Hindi ko na po alam, ma'am, kasi pinakawalan ng pulis sa Prosperidad eh. Nahuli na po siya nung akto. Kunwari, tinaga niya ngayon ng kapatid ko. And then, pumunta akong police station, ma'am, hanggang iniwan ko yung kapatid ko sa ospital. Kasama yun si Danny Bustamante. Pumunta kami sa police station, Prosperidad. Pinaasa-asa lang ako sa police, ma'am, kasi daw padulong magpista kasi ng Prosperidad. Nahuli ng polis. Nakita niyo pa siya sa presinto? Kami yung pumunta sa San Luis Police Station, ma'am, para magpatulong sa police na i-forward siya sa Prosperidad po kasi sinurinder siya nung dato sa Lumad sa mga tribal po. Tapos, sinuko sa mga lumad, dinala sa presinto. Opo, sa Prosperidad Nakita po. niyo pa sa... Kailan niyo siya huling nakita? 1 linggo lang sa presinto sa Prosperidad, ma'am eh. Sa presinto ng Prosperidad. At sino nagpalaya sa kanya? Mga pulis din po. Doon yung mga sa Prosperidad din. Yes po. Alam mo kung anong pangalan nun? Si Sir Corpus po, sinabi pa niya sa akin na ipapile ko daw yung case. Nagpapasalamat po ko sa sinabi ni Happy sa akin. Akala ko tuloy-tuloy na po yun. Yung pala, ma'am, panay pinapabalik-balik kami ni Sultan. Yung police din po na investigator si Sultan sa police station. Sabi pa niya, hindi daw po ako pwede makapag-file ng case kasi daw po, kapatid lang po daw ako. Kasama ko si Danilo, ma'am, saka yung mama ko kasi pinakuha Ay, nila. anak mo, di ba? Natamaan din. Hindi, ulihin na yun. Yung si Danilo Bustamante, ma'am, kasama ko po. Kasi yung witness namin, may-ari ng bahay, kung saan tinaga yung kapatid ko po. So may mga witness nung pagkataga. Opo. Meron din kayong mga medical record nung dinala sa ospital na itago niyo yung mga medical record? Nandito, ma'am. Dala ko po. Okay, kompleto naman. Opo. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po. Sir, unang-una po talaga, 2 taon na po tong kaso na to. Ano po ang Yes po. nangyari? Sa kaso po kasi na ganyan, ma'am, in-advisean ko na siya is able man ni yung complainant. Yung complainant ang pumunta dito para mag-file ng kaso, magdala ng witness. Is na nangyari, ma'am, siya yung maggusto ng complainant. Di ba, pag Hindi pa mag-file ka pwedeng ng puntahan ninyo kasi kung hindi able, di ba kung may mga sakit, nagpupunta kayo, investigador eh. Hindi naman Yes, ang ma'am. investigador Ma'am, lumalabas okay naman po, ng ma'am. opisina, Ma'am, di ba? okay naman po okay na po yung affidavit, kompleto na po lahat. Kompleto naman Ipa-file po na lang pala.
Ano pa po hinihintay Ma'am, natin? need po kasi yun presentar physically yung complainant dun sa fiscal para ma-file ang kaso. Hindi po pwede na kami lang nawala ang Madali, complainant. pwede po at naman walang pong witness. i-file na po yun, di ba? Tapos pag kailangan na yung fiscal naman nag-i-issue ng order na magpakita na yung complainant, pupunta lang naman doon, di ba? Ma'am, sa amin po ma'am, physically dapat present po Saan ang saan complainant pong at sa ang amin, witness sir? po. Dito sa Patinay po ma'am, sa prosecutor office po. Kayo po yung nag-imbestiga, pwede na po kayo mag-file nun. Tapos kung kailangan yes, pupunta ma'am. yung mga, Mapafile yung naman mga talaga witness. namin, ma'am. Opo, sir. Kompleto naman yun lahat ng papel ma'am. Ang hinihintay lang talaga namin ma'am is makasama namin ang witness at a complainant. Ang gusto naman kasi Paano pong i-insist ni example, ma'am, sir, ng gusto nyong makasama? Na-schedule nyo po na- ba? Schedule yes nyo po? schedule. Yes ma'am, ni-schedule namin na dapat pumunta na kami para Anong ma-file araw ang- nyo po ini-insist- schedule, sir? In the past 2 Hinihintay years. lang po, ma'am, hinihintay po kasi namin na pumunta po dito yung Pero kasama meron yung na po kayo complainant at ang affidavit, di ba, witness. sir? Paano nyo po Yes, na kayo ma'am, kompleto affidavit? na po, ma'am. Nakuna na po namin siya, O, yun ma'am, na po. kasi na meron na po, ma'am. Meron na po siyang meron na pong affidavit ang complainant at witness. Ang hinihintay lang talaga namin na is bumalik sila para mag-file ng case. Schedule Ang nyo po nangyari ba, kasi, sir? ma'am, yes, Tinawag, ma'am, yes sinabi po, nyo ma'am. po. Anong oras nyo po? Sinabi na pumunta kayo dito. Ang sinabi namin, ma'am, after po na makalabas yung si sir, pwede namin i-file ang case. Nangyari po kasi, ma'am, ang bumabalik si Luzminda, tapos siya ang gustong mag-stand as a complainant. Sinungaling po si Sir Sultan, ma'am. Pinakuha pa nga niya po yung mama ko kasi daw hindi daw ako pwede mag-file ng kaso kasi daw po kapatid lang daw po ako. Sa incident daw po wala daw po ako dyan. Kung gawi daw nun hirsi-hirsi lang. Ginawa ko po, ma'am, sinama ko ulit si Danilo na Bustamante, ma'am, yung kasama ng tinaga ng kapatid ko, tsaka yung mama ko. Sabi niya, maiwan muna kami sa opisina, magpapile daw siya ng case sa piskal ng drugs. Balikan lang daw niya kami. Binigyan naman niya ng kami na ilang 70 yata, ma'am, bago bumalik na naman. Sabi niya, balik na lang daw kami ulit pag nandun yung kapatid ko. Dinala ko na rin po yung kapatid ko, kinuha ko sa ospital, ma'am, kahit hindi pa pwede. Pumirma mo kami para pumunta lang po sa kanya. Yun, nakita pa namin yung si Edgar. Tsaka yung pumunta kami ng kapatid ko, kinuhaan na niya ng affidavit, ma'am. Sabi niya, uwi lang daw muna kami, balik lang daw kami bukas. Gano'ng kalayo po itong presinto sa bahay ninyo? Layo po, ma'am eh. Nakapunta na po sa inyo. Sa totoo lang po, sir, nakapagsampa na po ako ng kaso ng mga criminal case. Kung kaya po naman talagang i-schedule yan, i-coordinate, kung sinasabi nyo na ganyan, nakapunta na sa inyo nakapag-execute na Yes ng po, ma'am. affidavit. Yung actual part na isasampa na, yung cooperation nyo, yung urgency ninyo, na itong tao na to, na nananaga ng tao, nakatakas, parang binabaliwala nyo lang, hinahayaan nyo na nandun siya. May urgency tayo na yung, di ba kayo po ang law enforcer. Kailangan po na yung, meron kayong natanggal sa community itong tao na to na maaring magdulot pa ng sakit sa ibang tao. Pero hinahayaan nyo lang. Tapos, naman tayo dito sa, nagrereklamo na wala naman din tong pera para maglakbay-lakbay lang. Tuwing pupunta sila, mawawalan sila ng araw sa trabaho nila. Sinisigurado natin na pag pumunta sila doon, masulit nila yung lakbay nila na schedule nyo, itong araw na to, magsasampa tayo. Ganun lang naman kasimple yun eh. Hindi yung manghuhula sila, pupunta sila sa inyo, kung pwede kayo, hindi pala ako pwede, may isasampa ako, balik kayo. Kung gusto talaga natin itong matulungan, na-schedule nyo. May cellphone naman eh. Sinabihan nyo sana sila na, ganitong araw, punta kayo. Ito, kayong lahat nandito, pupunta tayo sa fiscal. Mabilis, walang masasayang na oras. Hindi rin masasayang yung oras nyo, di ba po ba? Walang sense of urgency, Yes, yes, no. po. Attorney. Tama po, di ba? Di ba kung pwede, magagawa ng paraan, di ba po? Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Yun lang po naman talaga. Kawawa naman po itong kasamahan natin dito. Tsaka hindi naman sila nag-i-inerte lang. Nataga naman ng tsaka yung nakakalaya ngayon na tao, medyo delikadong tao po yan ngayon. Tsaka yung isa ko pa pong tanong, nung nahuli nyo na siya, bakit po, anong dahilan, bakit po pinakawalan? Kasi hindi nasampahan ng kaso kagad, di ba? Yes po, ma'am. Pero pwede naman po na regular filing na lang natin, Hindi ma'am. na dapat. Ayun na nga, umabot pero pa doon. nakaalis na eh. Yung nadakip mo na yung akusado, yun, ganun ang pag dadakip mo yung akusado nandyan na, kailangan mabilis na yung filing ng kaso para masampa kagad, hindi mo papakawalan. Dahil sa nagpa-banjing tayo,
napilitan talaga tayong pakawalan yon. Tama po ba? Opo, yes po, ma'am. Ayun na nga, di ba? Kawawa naman to. Kawawa rin yung mga tao ngayon na nakapaligid dun kay Edgar Perez. Ang party list na masasandalan. AXIS! Lieutenant Concha, Good sir, afternoon, ma'am. nilalapit po namin itong kaso nila Ma'am Luzminda Olila. Mga farmer po natin to sa Agusan. Napakinggan niyo po ba yung nangyari? Yes, ma'am. Patutukan ko ito, ma'am, para ma-file yung kaso, ma'am. Sir, tama po ba yung proseso na sinusunod ni Corporal Sultan na ganun, hahayaan niya lang, hintayin niya yung mga complainant na pumunta, ganyan-ganyan, tapos napalaya na pa nila yung akusado na nanaga ng mga tao. Ngayon, hahanapin pa natin, imbis na nandun na, di ba? Tama po ba yung prosesong sinusunod nila doon? We will try our best, ma'am, na may file yung kaso. And sir, ano pong seguridad na ibibigay niyo sa amin na ayusin yung sistema dyan sa Prosperidad, Agusan del Sur, actually, na ma'am, hindi na hindi po ko pa- maulit itong nangyari na Yes, to? Actually, hindi ko pa nakausap personally yung yung biktima mismo. We'll try our best, ma'am, na may file ito after na ma-meet ko yung yung complainant, ma'am. Lieutenant Concha, ano pong pwede natin gawin? Ang tagal na po nilang pinakawalan, nagtatago na itong si Edgar Perez. Kahit na madaliin natin ang pagkasampa ng kaso, alam naman natin sa criminal case, hanggat hindi nadadala yung akusado sa korte, wala tayong jurisdiction doon. Baka ma-habis lang namin yung si complainant, ma'am, yung biktima mismo. And we'll file our best, ma'am, na may file talaga ito. May pamilya ba siya doon sa sa Agusan, doon sa inyo, sa Prosperidad? Yung mama ko, ma'am, tsaka yung mga anak ko lang. Hindi, si Edgar Perez, may pamilya ba siya doon? Mayroon po, doon sa bukid namin, doon sa farmers namin, ma'am. Nandun yung kapatid niya eh. May balita po kayo kung nasan si Edgar? Wala po, ma'am. Ang nakakaalam nun yung pulis na si Sultan po. Kasi ilang bisis po kami niya pinapabalik-balik, ma'am. Pati yung kapatid ko, pati yung mama ko. 2 taon na, sir eh. Ano po, tuwing pumunta po ako sa kanya, sasabihin na nga niya nung tagalan na tawagan na daw po niya ako. Sinungaling po yun na pulis, ma'am. Sa totoo lang, sinungaling po yun. Sir, maasahan po ba namin na maimbestigahan itong si Corporal Sultan? Yes, ma'am. We will update you, ma'am, if ever na ma-contact namin yung one. Hindi Contact lang po namin yung kaso, biktima. sir, hindi lang po yung kaso nila Ma'am Olila. Kung pwede po maimbestigahan din si Colonel Sultan, baka hindi lang ito naging isang kaso na napabayaan dyan sa Prosperidad, yung ganyang kalakaran, o kaya meron siyang pinaprioritize. O, yun yung, kasi kung ganyan yung meron siyang pinagbibigyan ng priority, may express lane ba dyan sa Prosperidad, baka kailangan po nating tingnan. Kung siya ang in charge dyan, kawawa naman po yung mga taga-Prosperidad. Ang masasabi ko lang po, ma'am, pagdating niya ni Sulila, ma'am, dito namin pag-usapan yung especially yung whereabouts ng kapatid niya para ipafile na natin yung kaso. Anyway, if ever na may witnesses din siya, makapagpatunay. O sige po, ma'am. Yun po yung asikasuhin natin. Una po yung ma-file ng kaso talaga, yung criminal case. Yun nga lang kasi nga, wala na, pag nasampahan na, makapag-issue na ng warrant of arrest, itulungan namin na maano yung kung nasaan na si Edgar Perez. O kung meron mang nakakalam kung nasaan si Edgar Perez, ipasabi nyo na lang po dito sa PNP, sa Prosperidad, o kaya dito sa RTIA, kung alam nyo kung nasan itong si Edgar Perez, kung sakaling makatulong man lang tayo kay Ma'am Luzminda. Request lang din po namin, Lieutenant Concha, pagbalik po nila Ma'am Olila, pakisigurado po yung safety nila. Hindi po sila babalikan ng kahit sinong PNP dyan sa Prosperidad. Sir. Yes, ma'am. Welcome, ma'am. Actually, nire-ready na po namin yung pamasahe po ninyo, yung pocket money para po makauwi po kayo sa pamilya po ninyo. And tututukan po namin yung kaso po. Salamat din po, ma'am, sa inyo, ma'am. Ngayong hapon po.